Sa pagdiriwang naman ng kaarawan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ay libo-libong mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo ang nagpasaya sa pamamagitan o napasaya sa pamamagitan ng ACQ International Children's Day na siyang tinaguriang adopted birthday na rin ng mga kabataang tinutulungan ng butihing pastor. Narito ang balita. Sa iba't ibang panig ng mundo, damang-dama ng mga kabataan ang pagmamahal ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa pamamagitan ng engrandeng pagdiriwang ng ACQ International Children's Day. At hindi naging hadlang ang distansya upang ihatid ang isang mensahe na ang bawat bata ay mahalaga at karapat-dapat na bigyang halaga. Ang nagsimula bilang simpleng gawa ng kabutihan, naging isang pandaigdigang pagdiriwang na nagbigay daan para maipakita ang pagmamalasakit ni Pastor Apollo sa bawat kabataan. Sa Thailand, dinala ang maraming bata mula sa Ratchaburi at Petchakam sa isang sikat na amusement park, ang Dream World. Bukod sa libreng tickets, nabusog rin ang mga ito sa pagkain para sa buong araw na adventure. Sa Cambodia, tinalo ng mga bata mula sa komunidad ng Kanmenche ang init ng tag-init sa pamamagitan ng mga aktibidad sa pinakamalaking indoor playground sa bansa. Happy birthday, Pagpapastor! We love you! Samantala, ginanap sa Jakarta ang isang masayang programa na puno ng palaro, sayawan at pamimigay ng daang-daang kahon ng regalo para sa mga bata at kanilang pamilya. Sa Malaysia, nakatuon ang tulong sa mga batang orang asli o katutubo sa mga liblib na lugar kung saan nakatanggap sila ng school supplies, hygiene kits at masusustansyang pagkain. Sa Tokyo, Japan, namasyal ang mga bata sa Disneyland para sa mga rides at parade of characters. Habang sa Nagoya naman, isang masayang picnic at sakura hanami ang pinagsaluhan ng mga bata sa ilalim ng preskong hangin ng Tagsibol. Napuno naman ang Southern Stadium sa Hong Kong ng pagkalooban ni Pastor Apollo ng saganang regalo at pahinga ang libo-libong OFWs. Ayon sa kanila, kulang ang salitang masaya para ilarawan ang pagmamahal na naramdaman nila mula sa pastor, lalo't malayo sila sa kanilang mga pamilya. Samantala sa Singapore, ang pagdiriwang ng ACQ-ICD ay hindi lamang para sa mga kabataan dahil niregaluhan ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang ating mga overseas Filipino workers ng isang araw na puno ng saya bilang pahinga mula sa kanilang trabaho. Sa London, binisita ng mga volunteer ang mga senior citizen at pamilya ng mga ito para mag-abot ng regalo na sinundan pa ng feeding program para sa mga bata. Naging matagumpay rin ang pagdiriwang ng ACQ-ICD sa Morocco. Sa Denmark naman ay ipinagdiwang ito kasama ang mga batang refugee mula sa Ukraine, Poland at Romania. At sa Spain, kung saan dumalo ang mga batang may special needs. Sa Kenya, bumalik ang ACQ-ICD sa Gate Hill Children's School sa Nairobi. Isang paaralang tinulungan mismong itayo ni Pastor Apollo. Pagkatapos nito, tumuloy naman ang grupo sa Naivasha para maghatid ng saya sa mga estudyante ng Eric Junior Academy. Sa Brazil, sumabak sa art workshop ang mga bata bago ang anlikainan at laro. Sa Honduras, Bolivia at Costa Rica, muling naghatid ng tulong at ngiti ang mga volunteer para sa mga pamilyang nangangailangan. Let the colors ring in this world again. See the joy.
Umabot din ang selebrasyon sa Melbourne at Sydney, Australia. Corners of the earth, flags are waving. Habang sa Canada naman, naging isang mini Sunshine Land ang Kingdom Compound sa Vancouver na sinundan pa ng mga programa sa Toronto, Edmonton at sa komunidad ng Irwin Skin Cree Nation sa Weta Skiwin. All we need is love. At sa Estados Unidos, muling binalikan ang mga kabataan sa Appalachian Mountains sa Zooey, Kentucky matapos mag-donate ng mobile library noon. Isang bagong playground naman ang binuksan ni Pastor Apollo para sa mga bata sa Highland Community. We can reach our dreams. Let the colors gleam. All we need is love. Para kay Pastor Apollo, ang pag-ibig sa bawat isa ay walang pinipiling rasa o relihiyon at ang malasakit ay walang kinikilalang distansya. Sa pamamagitan ng ACQ International Children's Day, muling napatunayan na sa bawat regalong naibigay at bawat batang napasaya, nananatiling buhay ang misyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy at iyon ay ang maayos na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Ako si Prince Tripoli, SMNI News. All we need is love. Samantala, pagkilala sa advokasya para sa kabataan ang naging sentro ng aktibidad ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC kasama ang Filipino community sa Japan. Alamin ang buong detalye sa report ni Guy Saito. Nagsama-sama ang Filipino at Japanese community dito sa Japan sa isang espesyal na pagtitipon ng Kingdom of Jesus Christ. Nagpaabot din sila ng mensahe ng suporta at pagbati para kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Mainit at tinanggap ng KOJC Japan Worship Center ang pagdalo ng Filipino community sa isang espesyal na pagtitipon kamakailan dito sa Tokyo. Ang iba sa kanila ay first time na makadalo sa panambahan ng KOJC na puno ng pag-awit at pasasalamat ang aktibidad na malaking tulong sa espiritual at emosyonal na kalagayan ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Japan. Batay sa datos, sumigit kumulang 350,000 ang mga Pilipino sa Japan noong 2025. First time ko po dito and I'm so very happy. At ang gagaling ng mga singers, lalo yung mga worship songs. Super amazing talaga. Walang kulay na anong kulay ka man. Sa mga first timer na tulad ko, yung kasama ko kanina mga first timer, super masaya kasi start pa lang sa istasyon. Sinalubong kami ng mga member, all smile. After sumakay kami, hinatid kami din sa venue. Simula nung pag-start ng program ay super saya. Ayon sa mga pag-aaral, karaniwan sa mga OFW ang matinding pangungulila o homesickness. Dahil dito, may ilan na nakararanas ng depression at anxiety, mga suliraning tinutugunan ng KOJC dito sa Japan at iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Dr. Lorraine Badoy, dating USEC for Communications ng Duterte Administration, malaking tulong ang pagbuo ng KOJC ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Lalo na ito'y para sa mga OFW na dumaraan sa iba't ibang pagsubok sa abroad. Ramdam na ramdam ko yung puso ni Pastor. Tsaka dito mo makikita talaga yung wisdom niya, tsaka yung heart niya. Sa nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ni Pastor Apollo, kasabay ng ACQ International Children's Day ay ibinuhos ng Philcom dito sa Japan ang kanilang paghanga sa kanyang advokasya. Inilaan ni Pastor Apollo ang kanyang sariling kaarawan bilang adopted birthday ng milyong-milyong kabataang nangangailangan at salat sa buhay. Kaya nito dinala ang Disneyland sa Davao City o ang Sunshine Land kung saan unlimited ang ice cream at buhos ang regalo at pagkain. Ginagawa ang ACQ International Children's Day hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Thank you, Pastor, sa iyong initiative, sa pagmamahal mo sa mga bata, especially sa mga less fortunate na mga kids. Grabe, Pastor, na gusto kitang gayahin sa lahat ng ginagawa mong pagmamahal para sa mga bata. Hindi lang sa mga Pilipino, sa Pilipinas, all over the world. Pastor Apollo C. Kibuloy, maraming salamat na ikaw ay pinadala dito sa mundong ito. Amin pong panalangin ng Republic Defenders for Peace and Unity bilang chairman na sana'y palawigin pa ang iyong advokasya, ang masalba ang lahat ng Pilipino at mamamayan sa buong mundo. Maging ang international human rights advocate na si Shunichi Fujiki napahanga sa advokasya para sa kabataan ng butihing pastor.
children's treasure for the future society, and to take care, good care, and give the good love to the people, children, very variable. And what Pastor Kibroy is doing is really nice, and we appreciate it, not only for the Filipino people, but for international children. Kaya sa paparating na April 25, narito ang pagbati ng Japan Philcom para sa kaarawan ni Pastor Apollo. Una-una sa lahat, happy birthday, Pastor. Kahit wala ka sa amin, masaya kami. Tulad ko na first time na naka-join sa group ng KOJC, sobrang pasalamat dahil super accommodating at organized yung yung ngayon, nangyari ngayon, super organized. Kahit hindi kami member ng KOJC, mga Katoliko kami, pero welcome na welcome kami. I would like to greet a happy birthday to Pastor Kibuloy. Otanjobi umedetou gozaimasu. Sana po ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay, healthy, and God bless you more. Pastor Kibroy, happy birthday. And I know that you're struggling right now, but we pray for you. And one day, we can see each other, and then, we will make a happy life, a happy world, and a peaceful world. I really appreciate what you're doing here. Pastor, we have all become like you in certain ways. Gustong-gusto ko yung tuloy-tuloy yung traditions ng KOJC. Kahit na anong ibato sa atin, kitang-kita yung katatagan ng the work of your hands. Kitang-kita na it will live on, and that yung sinabi mo sa amin noon bago na nagsimula na yung kadiliman sa Pilipinas, tatag lang. So lahat kami dito matatag, and you can really find deep joy in all of this amidst the trial. Nagiging matatag kami, Pastor. So maraming salamat and happy birthday. Mahal na mahal ka namin. Ayon pa sa KOJC Japan, patuloy na magiging point of unity si Pastor Apollo ng lahat ng mga Pilipino dito sa Japan. Sa ngalan ng totoong paglilingkod sa Diyos at sa Pilipinas nating mahala, mula rito sa Tokyo, ako si Guy Saito, SMNI News, Japan.